Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nawang teksto po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Marcos 14:38. Ang sabi, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang topic po mga kapatid na ating pag-uusapan, may mga dapat pa tayong maunawaan sa prayer. Dapat malaman mo ang tatlong katotohanan ito. Ang una, ang prayer ay ang tunay na ikaw sa harap ng Diyos. Ito'y pananambit, pagpapahayag galing sa puso, hindi ang Diyos nalulugod sa unang pagkakataon sa posture ng prayer mo. Kung nakaluhod ka man, kung nakaunat man ang kamay mo, kung nakatayo ka man, o kung ano-ano pang ginagawa mo. Ang unang tinitingnan ng Panginoon ay ang laman ng puso, kung totoo ka ba sa Kanya. Kaya nga magpe-pray ka, marami kang kahilingan, marami kang nais, minsan nga ay umiiyak ka pa sapagkat ito ang laman ng puso mo at kita ito ng Panginoon. Pero mga kapatid, magbantay rin tayo dahil may mga pakitang tao sa prayer, gaya ng mababasa sa Mateo 6:5. Ang sabi, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinaguga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Now, ang tunay na prayer ay ang tunay at totoong puso na may tunay na pagtatapat sa ating Panginoon. Sa mata ng tao, pwedeng napakaganda ng prayer mo. Napakaganda ng mga salitang nabibigkas. Napakagaling mag-pray, pero hindi natin alam ang buong pagkatao o ang puso. Kaya si Lord lang ang nakakaalam sa may tunay na puso. Kaya nga, ang sabi ng Bible, kung ano ang laman ng puso, siya ding lumalabas at ipamuhay. Kaya pag nag-pray ka kay Lord, alam niya kung totoo ka sa Kanya. Ang totoong prayer ay ang tunay na ikaw. Hindi ka nakamaskara. Totoo ang paghingi mo, sincero ka, kahit simpleng prayer, kahit nakaupo, kahit wala ng maraming arte sa prayer. Kung totoo ang puso, tanggap ito ng Panginoon. Hindi mo naman kailangang sigawan si Lord para pilitin mo or para ma-impress si Lord sa galing ng prayer mo. Hindi naman kailangan gumamit ka pa ng kung anong-anong galaw at posture sa prayer. Tandaan mo kapatid, puso ang tinitingnan ng Panginoon. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, for the Lord does not see as man says, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. May mga dapat pa tayong maunawaan sa prayer. Dapat malaman mo ang tatlong katotohanan ito. Ang una, ang prayer ay ang tunay na ikaw sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang prayer ay isang patunay na hindi mo kaya kundi aasa ka sa Diyos. Bakit ka pa mananalangin kung kaya mo na? Kung hindi mo kailangan ng Diyos. Pero dahil tayo ay nananalangin sa Diyos, ipinapaabot natin sa Kanya na need natin siya. Kaya kung wala kang prayer habit, hindi ka nagpapasalamat sa buhay at sa paggabay niya sa araw-araw, hindi ka nagpe-pray bago matulog o pagkagising, hindi ka nagpe-pray sa pagkain at kung saan ka man pumunta. Ibig sabihin, hindi mo kailangan si Lord. Tapos kung magka-problema, saka naman tawag ng tawag kay Lord. Maling habit ito kapatid. Ang tunay na kinikilala si Lord sa buong buhay natin ay araw-araw laging kinakausap ang ating Panginoon. Kaya sabi nga sa Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya kung bakit ka magpe-pray kay Lord, kasi di mo magagawa ang basta-basta mo lang naisip. Tayo ay may limitasyon lang. Kahit nga ang mga dalubhasang doktor ay nagsasabing mag-pray kay Lord o sa Diyos na makapangyarihan. Kahit si Jesus, laging nananalangin sa kanyang Ama. Sabi sa Marcos 1:35, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa.
Kaya anumang pinagdadaanan mo, may sakit ka bang walang lunas, marami ka bang gustong makamit pero laging bigo, marami ka bang problema na tila wala pa ring pagbabago, need nating mag-pray kay Lord. Siya lang ang solusyon sa lahat ng mahirap sa ating kakayahan. At huwag nang magmatigasan sa Kanya. Aminin nating siya lang ang tunay nating kailangan. Nawa hindi lang natin siya kailangan dahil sa may hinihingi tayo sa Kanya, kundi dapat sa araw-araw manalangin tayo sa Kanya at kailangan natin siya sa atin ding kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Now may mga dapat pa tayong maunawaan sa prayer. Dapat malaman mo ang tatlong katotohanan ito. Ang pangalawa, ang prayer ay isang patunay na hindi mo kaya, kundi aasa ka sa Diyos. Number 3, ang prayer ay isang weapon para sa labanan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Pag sinabing kamatayan, aksidente, kapahamakan, panganib, sakit na ikamamatay, pagbabanta at iba pang ikakasama ng ating buhay, ibig sabihin ang mga ito ang pwedeng sumira sa atin, magwasak sa atin, maging sa pag-atake ng mga evil forces. Lahat ito ay iniiwasan natin. Kaya ito ay labanan ng ating buhay dahil gusto natin ang ligtas lagi at gusto nating safe lagi. Kaya ang prayer mga kapatid ay isang weapon sa mga masasamang sitwasyon. Sabi nga sa Marcos 14:38 sa ating teksto, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Hindi natin alam ang bawat sitwasyon. Hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin kontrolado ang ating araw. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating kinakaharap at haharaping pangyayari at kaganapan sa buhay natin. Kahit ang dyablo ay alam ng Diyos ang kanyang bawat galaw at binabalak. Subalit, ang Diyos ay tumitingin sa mga taong tumatawag sa Kanya bilang paghingi ng proteksyon laban sa mga masamang sitwasyon. Advantage mga kapatid ang taong mapanalanginin. Ang dami ngayong napapahamak ang buhay dahil sa mga lindol, sa aksidente, or sa hypertension, sa kamay din ng masasamang tao. May mga ginagamit at binubulungan ang dyablo. Kahit minor de edad ay gumagawa ng dahas. Kaya hadlangan natin sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin. I-rebuke natin sila sa mga gumagawa, sa mga gagawin at nagbabalak pa lang. Sa mga masasamang pwersa, itaboy na natin sila. Gapusin na natin sila sa pamamagitan ng ating prayer. Dahil ito'y mabisang weapon sa ating pamumuhay. Ang sabi nga ng Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayon sa James chapter 5 verse 16. So may mga dapat pa tayong maunawaan sa prayer. Dapat malaman mo ang tatlong katotohanan ito. Review muna tayo sandali. Number 1, ang prayer ay ang tunay na ikaw sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang prayer ay isang patunay na hindi mo kaya, kundi aasa ka sa Diyos. Number 3, ang prayer ay isang weapon para sa labanan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Now, para naman po sa ating application, mga kapatid, mahalaga sa buhay ng mananampalataya ang manalangin dahil ito ang puso natin. Nasasambit natin sa Diyos ang tunay nating damdamin. Anumang nais natin, kahilingan natin, ay napapahayag natin sa ating Panginoon. At alam kong nakikinig siya sa mga pusong totoo at malinis sa kanyang harapan. Mahalaga ring makita ng Diyos ang ating malalim na pagtitiwala sa Kanya. Alam kong kahit hindi mo pabigkasin ang gusto mo, ang laman ng puso mo, kahilingan mo, pero minsan pinili ni Lord ang marinig niya kung talagang tatawag ka at lalapit ka sa Kanya para humingi ng tulong. At tandaan na hindi sa lahat ng panahon ay nasa good condition tayo o nasa magandang kalagayan. Tandaan natin na aktibo ang kasamaan at puwersa ng kasamaan para pabagsakin ang ating buhay. Kaya dapat kailangan natin ang prayer bilang ating weapon para maitaboy ang masamang sitwasyon. Kaya mga kapatid, huwag tayong magsasawa sa ating mga panalangin at pagsamo sa ating Diyos. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.